Pero anong napansin natin sa ating Presidente Kuting dito? Presidenteng Kuting. Ang tigre ng Norte dati, ngayon mga kababayan, ang Kuting ng Norte. Scholar. Presidenteng Kuting, sabi ni Harry Roque. Sa ASEAN at sa IPEC. Well, ang napansin po natin, para siyang saling pusa. Saling pusa si Kuting mga kababayan. Kiri. Alam po, usapan na natin na wala man lang siya dun sa larawan sa APEC, sa ASEAN, no? Kaya ang importante po dun sa ASEAN, makita naman na kabahagi tayo ng ASEAN at tayo ay nakikisa dun sa layunin ng ASEAN Parang pinangdidirihan si BBM mga kababayan, no? Parang iniiwasan. na mapalaki nga ang ating merkado nang sa ganun, sabay-sabay tayong umunlad dyan sa ASEAN. Sabay-sabay tayong babangag. Nakita natin na sa ASEAN pa lang, ibang tono ni Bangag Jr., no? Dahil ang tono niya ay inaaway niya ang China. Samantalang lahat ng mga ekonomiya sa ASEAN, dahil sila lahat ay umunlad dahil sa China, lahat sila ay nagnanais ng mas mainit pa at mas malapit pang relasyon sa China. Panahon yon ng pagkakaibigan mga kababayan, kung mayroong hindi pagkakasunduan. Panahon ng reconciliation, pag-usapan. Hindi yung panahon sa pambabash. Harap-harapang mga kababayan, panghihiya sa China. Nawala namang kumagat mga kababayan sa mga buladas niya. Nabanggit nga nung Prime Minister ng Malaysia na sana, at ito'y parang patama nga kay Marcos Kuting. Jr., yung mga nais na makigulo sa China, bahala sila sa buhay nila, pero hayaan na ang iba't ibang bansa pa ng ASEAN na nais na mas malapit na relasyon sa China ay patuloy na magkaroon ng masiglang relasyon sa China at magkaroon ng mas maunlad na ekonomiya. Nang sa ganoon, mas At isawsaw mga kababayan, no, sa gulo ng China itong si Bangag. marami Tulad- silang mapakain sa kanilang mga kababayan. So, yan po talaga yung naobserbahan natin. Walang pumapansin kay Marcos Jr. doon pa lang sa ASEAN. Ang pinapansin nila, syempre, yung bida ron, Saling pusa. yung hepe, yung namumuno ng East Timor, no? Dahil sila ang pinakabagong miyembro ng China. At syempre, yung pag-anunsyo ba na yung bansang Cambodia, Thailand at Malaysia ay zero tariff na sa Zero tariff mga kababayan. Tapos si BBM sabi, tinanggihan namin ang Bangag talaga. Sinong maniniwala mga kababayan na tinanggihan nila ang grasya? Diyos ko Lord. Mambudol ba naman? Ang Pilipinas ay 19% tariff. Pag-usapan po natin yan. Ang akala kasi ni Marcos Jr., siya ay BFF ng Amerika dahil ginagamit niya ang teritoryo ng Pilipinas para maging ang Singapore warship or nuclear carrier, no, laban sa China. Ang di niya naintindihan, ang politika ng daigdig ngayon, kung ikaw bigay ka ng bigay at hindi ka nagbibigay ng importansya sa iyong sarili, pagsasamantalahan ka. Oo nga mga kababayan. Hindi na tayo binigyan ng kahihiyan mga kababayan. Hindi na tayo binigyan ng dangal. Yan. Sovereignty natin mga kababayan. Parang sinuko ni Bangag, no? Sa pamamagitan mga kababayan ng pagpayag, paglagay dito ng base militar sa ating bansa. Missiles na pwedeng tirahin mga kababayan na makalaban. Ganito na lang para maintindihan nyo Isipin nyo na lang mga kababayan. Kung talagang treaty yan pantay ang tingin dyan mga kababayan. Isipin nyo na lang. What if tayo ang maglagay ng kampo ng military doon sa mga kababayan sa Amerika? Papayag ba sila? Maglagay tayo kahit isang kanyon lang galing sa Pilipinas. Papayag ba sila? Hindi nga, di ba? Tapos si Bangag mga kababayan, ilang EDCA bases ang balak ipapatayo dito? 17 nga ba yun sa initial na mga kababayan news? Tapos mayroon ng mga Tomahawk missiles, mga Typhoon missiles andito na sa ating bansa. At worst, tinago pa mga kababayan sa atin. Tinago Yan pong nangyari sa Pilipinas. Ang Pilipinas kasi masyadong nagbigay sa Amerika, masyadong humahalik sa puwet ng Amerika. Gusto pa nga ata ni Marcos Jr. na maging estado ng Amerika. Hindi tayo pinansin ng Amerika. Bakit nga naman siya magbibigay ng concession sa isang bansa na alam naman Hindi niya pinansin. na hindi niya kinakailangan suyuin. Yun po ang susi. Yung mga bansa gaya ng Thailand, Malaysia at saka Cambodia, dahil sila ay nagpaligaw, linigawan sila ng Amerika at binigyan ng zero tariff. Napakalaki. Tayo mga kababayan, para tayong, ay Diyos ko Lord, wala na tayong value mga kababayan. Isipin nyo na lang ang Japan mga kababayan, mayroong base militar. Pero nagbabayad sila sa Japan mga kababayan. Yung iba't ibang lugar mga kababayan na may base militar ng Amerika, pinafund ng Amerika. Nakikinabang ang gobyerno. Tayo libre!
Lord, bangag. Bagay po niya. Hindi na tayo makakalaban sa kakompetensya natin na Cambodia at saka Malaysia at saka Thailand dahil pare-pareho naman ang in-export natin. Naku, sa Cambodia po, yung mga damit, mga sapatos, pare-pareho. yan, halos made in Cambodia. Hindi na makakalaban Pati ang ating prutas. mga exports dito papunta rin ng Amerika kasi sa atin may pinapataw na 19% taripa, Mm. doon sa Cambodia wala. So ibig sabihin, At ang isa mga kababayan, no, nagulat tayo dito ha. Nag-e-export pala tayo mga kababayan. Around 50%. Yun ang nasa news mga kababayan. Pero basta a large chunk mga kababayan ng ating in-export. Transistor mga kababayan. Electronics. Pero pyesa lang yan ha. Pyesa ng mga makina mga kababayan. Machines or computer. Transistors. Hindi yung buong machine mga kababayan. Pero yan pala ang bulto na ating ine-export. Isipin nyo na lang, marami ding bansa ang gumagawa ng mga transistors mga kababayan. Tapos tayo, mas mahal ng 19%. Kukuha pa ba yan sa atin? Hindi na! Kaya, sigurado mga kababayan, bababang karote itong mga nagne-negosyo ng paggawa ng transistors dito sa ating bansa. bukya tayo pagdating doon O lilipat na lang sa ibang bansa mga kababayan na zero tariff. sa pagkakaroon ng prutas. Prutas! Benepisyo doon sa di umano'y napakalapit na pagsasama ng Pilipinas at ng Amerika. So nasaan na ang kapalit ng ating mga base militar, Mr. Marcos Jr.? Akala ko Nasaan na? Dahil ikaw ay napakalapit sa Amerika, makakakuha tayo ng mga benepisyo. Nasaan ang benepisyo? Wala namang Walang benepisyo mga Dahil kababayan. nakuha ka dyan. Napagdating po doon sa APEC, inanunsyo po na wala siyang meeting kay President Trump. Wala siyang Kawawa. Alam no kung sinong humarap mga kababayan sa kanya sa doon sa entourage mga kababayan ni Trump. Yung ASEC mga kababayan, parang undersecretary lang o assistant secretary. Yan lang ang kinausap ni Ngagba mga kababayan. Hindi man lang secretary mismo o ang presidente. Dapat ang bilateral yan mga kababayan eh. Muchacho lang ang pinakausap sa'yo, pinamiting sa'yo. Malaking sampal mga kababayan. meeting kay President Xi at hindi rin siya nakipag-meeting doon sa dalawa sa Asia, no? Siguro po siya ay nakipagkamay, pero ako wala akong nakikita. Parang tanga lang no mga kababayan. Doon sa harap, lumapit kay Xi Jinping nakikamay. Matapos mong siraan Picture na nagkamay sila ni Trump. Bagamat meron siyang kinuusap siya ni President Xi na nakasimangot si President Xi sa kanya. Parang kitang-kita mo, basang-basa mo na nabubusit sa kanya si President Xi. kulang na lang tagjakan mga kababayan. Wala nang ginawa kundi labanin ng labanan at awayin ng China, no? So anyway, ang nakita naman Tayo mga kababayan ha, ang magsasuffer niyan. Itong gagawan bangag mga kababayan. Sa APEC, talagang walang importansya ang Pilipinas. Wala tayong narinig tungkol sa Pilipinas at wala rin tayong nakita ang pagpupulong sa panig ni Xi at saka ni Trump doon sa APEC. Ang importante ay nakapagpulong ang Amerika at ang China at sila ay nakapag-ayos, no? Binaba nila ang mga taripa sa isa't isang mga produkto, nag-relax ng Ayan mga kababayan, yung nag-aaway, nagbati na. Tayong nakisalimpusa mga kababayan. Tayong tutuloy ang wala nang kakampi. Diyos ko Lord, salimpusa. export ban ng China pagdating sa rare earth metals at saka Rare earth. Bili siya ng napakaraming soybean sa mga Amerikano. Ibig sabihin, ang China, number one katugali ng Amerika, hindi lang politically, kundi economically, nakipag-usap sa Amerika. Bakit naman itong si Junior, ayaw makipag-usap sa China, samantalang number one ng katunggali ng China sa daigdig neto, ang Amerika ay nakipag-usap at nagkaroon ng resulta. Hindi na magbabayad tuloy ng napakataas ng taripa ang mga Chino at hindi na mapipigilan ang pag-angkat ng Amerika ng mga rare earth metals na kinakailangan nila sa kanilang mga microchips. No? So talagang relasyon ng Amerika at ng China, they are mutually dependent of each other. Pero itong si Marcos Jr. ay completely clueless sa kanyang foreign policy at saka yung clueless taktika na gagamitin sa foreign policy. Ay, Ang Diyos ko, alakala Lord. niya, palibasa siya ay sip-sip buto sa Amerika. Sip-sip mo to! Uy! Masus na doon kaya? Siya bibigyan ng benepisyo ng Amerika. Anong nangyari? Well, dahil siya ay sip-sip buto, walang kahit anong ibinigay sa Pilipinas. Kasi nga, bakit ka pa magbibigay sa Pilipinas? Sip-sip buto na yan sa'yo eh. Di ba? Hayaan mo na binigay na lahat mga kababayan. Hindi mo na kinakailang bigyan yan dahil sa'yo na yan, whether or not may hihingin sila, no? Yan po nangyari. Pwede sip-sip lang. Wala na buto. Kaya we left both ASEAN at saka APEC empty-handed. Empty-handed. Walang nauwi mga kababayan except sa medyas. Hindi gaya ng mga
namumuno sa Thailand, Malaysia at saka Cambodia na zero tariff na sila sa Amerika. Tignan nyo yan, napakatindi naman yan. Zero tariff kaagad. Samantalang tayo na supposedly BFF, na supposedly ang kanilang suporta sa atin ay, ano ba tawag nila doon? Ironclad. Ironclad. Wala tayong nakuha. Pwede ba yun? Kung sino pang malapit, siya pa yung walang grasya Ay, na nako. makukuha galing sa Amerika. Walang grasya. Yan ang Marcos Jr. Kaya nga Kabagagan. mga kaibigan ha, tayo po pagdating ng Nobyembre 30, tayo po yung lumabas na. Another rally. Sabihin natin, hindi na po pwedeng mamuno yang si Marcos Jr. Unang-una kaya wala tayong nakita sa ating foreign relations. Makapal ang mukha mga kababayan matatablan pa kaya pero mag-ingay pa rin tayo mga kababayan dahil sampal sa kanila yan Kasi nga, ang kanyang foreign relations, utak, sip-sip buto sa Amerika na wala namang nakikita. Inulit na naman. Sip-sip buto. Nang sa ganon, bigyan ka ng benepisyo. Ikaw ang kailangan dahil sa iyong geographic location, kinakailangan ka nila dahil ikaw ang jumping point sa China na alam nating nais nilang supili ng paglago, no? Economically and politically. Napaka-importante mo sa papel ng buhay ng mga Amerikano. Bakit hindi mo pinagsasamantalahan yung importansya mo? Kunin mo na kunin ang kinakailangan natin, gaya ng zero tariff at saka marami pang mga investments na hindi naman nakakarating sa Pilipinas. Ay nako, manghikayat daw ng investment mga kababayan. Mayroon bang nahikayat? Sabi nga ni Kiko Seteng, umatras 600 daw mga investors mga kababayan. Umatras. Ulitin ko po, ang problema sa atin, dahil sip-sip puto tayo, hindi tayo kinakailangan ligawan. Tignan mo yung ating mga karating bansa na nagpaligaw. Ang dami lang nakuha ang grasya ngayon. Pwede ano na lang, sip-sip tahong na lang. Sip-sip kabibi. Okay, wag na sip-sip buto. Pilipinas, wala. Now, importante po ha, parating na yung Nobyembre 30, November 1 na, undas na. Sana naman po, habang tayo nagbabantay dyan sa mga puntod ng ating mga mahal sa buhay, Diyos ko Lord, yung mga kababayan, bantayan ninyo, mga Marcos, ang puntod ng iyong lolo dahil hukayin daw yan ni Sara Duterte. Itatapos sa West Philippine Sea. Bongga pa man mga kababayan ang kanilang Tingnan nyo kung gaano kalustay itong mga Marcos mga kababayan. Alam nyo yung kanilang nicho. Yung tomb mga kababayan. Parang palasyo, no? Di ba? Parang palasyo. And then, mayroon pa eternal flame. Apoy na walang hanggan, mga kababayan. Ayun, may gasol. Gumagastos ng, ilang tangking gasol, mga kababayan, buwan-buwan. Sa isang araw siguro, isang buong gasol ang LPG, nga uubos. Eternal flame. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, mga kababayan, lalagyan daw yun ng gasol. Sana malapit tayo doon or doon na lang tayo magluto para makatipid tayo ng gasol. Ang mahal-mahal ng gasol mga kababayan. Tapos eternal flame ang mga Marcos na to. Mga leche. Usapan na natin at kinakailangan magkaroon na ng tunay na pagbabago sa liderato ng ating bayan. Hindi naman po pwede na talagang kulelat na tayo sa daigdig. Ang piso halos wala ng balor, 60 na po. Tapos ang stock market natin, pinakamalaman ng daigdig. Bakit? Dahil nga dito sa kawalan ng kampiyansa sa ekonomiya, dahil sa lantarang korupsyon sa ilalim ni Marcos Jr. Da Junior! Yung ICI na yan, may impress ang tao. Wala mga kababayan ICI. Walang silbi. Walang silbi. Ang dapat sana ginawa nila, no? Naglagay na lang mga kababayan ng matinong ombudsman, tapos sinuportahan ng mga ombudsman mga kababayan, kumuha ng maraming task force. Dyan sa ombudsman, gumawa ng task force within the ombudsman dahil direksyon ng ombudsman mga kababayan, sila ang magsasampa ng kaso. Ang ICI, sila ang magluluto mga kababayan ng mga investigasyon and then isasubmit sa ombudsman. Yun pa rin. Ang ombudsman, iimbestigahan na naman another mga kababayan. Nakumpirma lang ang suspensyon Redundant. tao na yung ICI na yan, panakitbutas lamang, yan ay pararaan lang para masabi na kunwari may ginagawa ang Marcos Jr. sa korupsyon, wala namang resulta. Walang resultang mga visit. Ang mga sinasapahan ng kaso ay mga vloggers na patuloy na naniligan laban sa administrasyon nito. Nauna pang nakulong. Isang kaso, wala pang nasasampa laban doon sa mga mandarambong ng pera ng bayan. Na ang pangalan ay at importante Bongbong. na kailangan masampahan lalong mabilis sa panahon, ang Speaker Romualdez at ang Zaldico na sa hanggang ngayon. Absuelto, ang tambalos-los mga kababayan. Yung Zaldico, pati mga eroplano niya ay nailabas. Wala na, nailabas na. Tapos, maniniwala ba kayo mga kababayan na wala dong air asset mga kababayan si tambalos-los, Diyos ko Lord. Kaka-news na nga nun mga kababayan, may dalawang private jet at mga choppers, tapos ngayon biglang nawala. Hindi nalilipat ang rehistro, hindi mabibenta.
po pwede magbentahan po yan ng walang transfer of title and it will have the same effect as if nagkaroon ng transfer. Ang tawag po dyan, trust. So po pwede magkaroon yan ng change of beneficial ownership pero ang rehistro pareho pa rin. Pero ang difference na makukuha na pinalusot. ni ko, yung halaga na gusto niyang ibenta, siguro hindi ganun kataas, pero po pwede pa rin po yung ibenta. So, I-confiscate ng mga kababayan. Pero paano kung sa ibang bansa na binenta? Diba? Nilipad na daw mga kababayan sa ibang bansa. Ay, naku mga buisit. magpadinlang na palibasa, hindi marirehistro, hindi mabibenta. Mabibenta po yan, lalong-lalo na kung ang bentahan ay yung korporasyon na nagmamayari. Hindi naman si Zaldico. Hindi yung eroplano mismo. Diba? Malay ba natin kung yung eroplano ay nakarehistro sa isang kumpanya at yun lang ang asset. No? So, ang dapat ibenta, Paano kung ginawang money laundering ang kumpanya niya mga kababayan, di ba? ang rehistro na kinakailangan baguhin. Nako, Money laundering yan mga kababayan. O, kagaya ng ibang politician na ang liliit daw ng SALN mga kababayan. Pero, yun pala, dun mga kababayan sa ilang korporasyon nilalagay ang maduming pera para maging malinis. Korporasyon, kaibigan, kamag-anak, asawa, anak. nalilang Ganyan. na naman tayo. Nalusot Budol na tayo naman. Sa aeroplano, 2 helicopter ni Zaldico, dapat hindi na natin mahabol. Pinubola lang tayo na nariyan pa. Bilyones, mga kababayan ha, for your information, billions ang halaga ng mga private jet na yan at choppers. Katunayan niya, napakadaming mga pamamaraan para malipat yan na hindi natin mahabol. Anyway, sa akin lang naman po, hanggang hindi natin palitan ang ating liderato, Correct mga kababayan, hanggat andyan si BBM, walang mangyayari. talagang kulelat po tayo sa larangan ng pandaigdigang politika. Hindi na po tayo relevant kasi wala naman tayong kapangyarihan pagdating sa ekonomiya dahil talagang ang sama-sama ng ekonomiya natin habang ang presidente Sama-sama. natin ay patuloy na pinaghihinalaang bangag. Bangag! Alam mo yung kumpiyansa, dodoble yan kapag siya ay nagpa-hair follicle test. Kasi pag nag-hair follicle test, at least magkakaroon ng assurance ng taong bayan na mayroon pa tayong pag-asa na magkaroon ng solusyon sa ating mga problema. Dahil ang presidente natin hindi bangag, hindi ko naman alam kung bakit ayaw pa niyang bigyan. Ayaw kay example mga kababayan, what if positive talaga? Tanggal siya. Ng kasiguraduhan ng ating mamamayan na siya ay hindi nga bangag. Bangag, bangag. So anyway, bagsak sa foreign relations ang ating presidente. Bakit? Kasi palpak siya as a leader. Palpak siya as a leader sa Pilipinas, palpak siya as a leader sa mata ng buong daigdig. Sa tingin ba niya, rinirespeto siya ng mga leaders sa daigdig ngayong merong hinala na siya ay bangag? Sa tingin ba niya, rinirespeto siya sa buong daigdig nang nakita na ng daigdig kung gano'ng katinding korupsyon pagdating sa mga flood control projects? O yan mga kababayan, acknowledged na ng buong mundo na kurakot ang gobyerno ng Pilipinas. Na ang nai-involve ay sarili niyang pinsan buo. Siyempre, miski wala silang alam. Pati doon sa yung London-based mga kababayan na journalist, ang mga grupo ng organisasyon ng journalist, Sarawak Report, starring mga kababayan, ang Romualdez na pinsan ni Marcos. Nakipag-deal doon daw mga kababayan, ginawang advisor yung scammer, kawatan mga kababayan na nangdakaw sa sovereign fund ng Malaysia. Yan ngayon ang mga advisor di umano mga kababayan ni Marcos at Romualdez sa Maharlika Fund ayon sa Sarawak Report. Na maraming bagay sa politika sa Pilipinas, alam nila pinsan buo eh. Pwede ba naman yung hindi siya nakinabang sa kakurakutan ng pinsan buo? Siyempre nangyari yan dahil siya naman nagtalaga dyan bilang speaker. 3 years mga kababayan, pinatagal ng 3 years bago nagdrama na tama lang corruption So bakit dahil busog na kayo. bakit hindi siya masasama? Tama na to dahil ang next 3 years maglinis-linisan na tayo. Sa Diyos ko, season Lord. na, no? So anyway, para naman po tayo ay makabangon na at Bangon o bangag? tayo magkaroon ng mas mataas na antas ng kabuhayan, gamitin na po natin ang ating kapangyarihan. Kung di siya magre-resign, sisantehin na po natin siya. May kapangyarihan po tayo. Talaga nasa saligang batas yan na tayo ang tunay na soberano. Sana nga, Tayo pero ang sisan. baka kung manawagan kami ng ganyan, baka hulihin kami. Wala siyang magagawa. Gawa naman natin yan. 2 beses na sa ating pagkakaya. Gawin na po natin pangatlong beses. Dahil hindi na po tayo makakapag-antay pagdating ng 2028. Abay, iniintriga po ako. Dahil sabi ko na kapag nag-antay ng elections in Inday Sara, baka hindi siya manalo. Ako'y naninindigan po doon. Ay, hindi manalo, imposible. Pero mga kababayan,
ang delikado niyan kapag gagawa nila ng masama si VP Inday, mga kababayan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. bago ang 2028 at kapag nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028 at magkaroon ng eleksyon, hawak ni Marcos Jr. mga makina, hindi niya pananalunin si Inday Sara Duterte. Imposible. Sinong babangga? Walang maniniwala, mga kababayan. Wala na. Diyan, kapag yan, mga kababayan, mayroon na tayong karapatan na alisin, mga kababayan. Talaga, kung if ever na hindi sila bababa sa pwesto o di ka mandaya, mga kababayan. Tandaan. Kaya kinakailangan ngayon pa lang si Santihin na si Marcos Jr. Parang makina nasa kamay ng isang patas na COMELEC. Kinakailangan baguhin din ang komposisyon ng COMELEC. Kung habulin niya si George Garcia, panagutin niya ang animal na yan. COMELEC ginagamit bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. O paano tayo mananalo niyan sa 2028 kung di matanggal si Marcos? Ulitin ko po ha, kapag nandyan si Marcos at siyang nagkokontrol sa makina ng eleksyon, hindi niya pananalunin si Inday Sara Duterte. Kaya nga, kayo mga dilawan dyan ha, na mga dilaw! Ayaw matanggal si Marcos Jr. dahil ayaw yung sumunod na presidente si Inday Sara Duterte. Pag hindi ninyo tinanggal si Marcos Jr. ngayon, duda tayo sa mga dilaw, mga kababayan. Bahala na. Bahala hindi matanggal si Marcos, mga kababayan. Bahalag manakaw yan. Di baling magnakaw. Basta hindi lang maupo ang mga Duterte. Ganyan, mga kababayan, mag-isip yung mga dilaw. at hindi pinaupo si Inday Sara, Marcos forever po ang resulta dyan. Yan naman po ay natutunan natin sa ating kasaysayan. So hindi na po nakakapagtakayan. So ano pang inaantay ninyo? Pwede ba ho? Alam ko, kayo yung mga nasa sementeryo. Si BBM, mga kababayan, ang sabi niya na kapag mayroon daw kayong na-encounter na multo, mga kababayan, kumusta nyo na lang daw, mga kababayan, si BBM sa multo. Lord. Dating ng Sabi niya, kung mayroon kayong na-meet na multo, kumusta nyo ako. Nobyembre at 30, Bangag! maghatak na kayo ng mga kababayan nyo, mga kaibigan nyo, at ilabas na po natin lahat ang ating lakas. At ang okay? Nawawala na po ako ng signal, so ako po magpapaalam na. Goodbye! Maraming salamat po. Kinakailangan bagong leader, bagong simula sa ating mahal na Republika ng Pilipinas dahil masyado na po tayong binaboy na isang administrasyon na bangag. Pinagdududahan kung sila ay nasa tamang pag. Aalis ba yan? Ano ba to? Speaking of Halloween. Undas na undas, mga kababayan, maligno ang bumungad sa atin. Diyos ko, Lord. Ba yan? Magpapakita ba yan at hindi sasangkalan yung proceedings? Eto, mga kababayan, pakinggan ninyo ha, etong plano ng mga makakaliwa, mga kababayan, mga NFA Rise. Itago na lang natin sa tawag na NFA Rise, mga kababayan. Ang plano nila. Tapos, kay kung Tatay sakaling Digong. makalabas yan, may gagawin ba yan dagdag na krimen? Sabi ng victims, tingin namin oo. Apo. To all three risk factors, and then ultimately, walang pagkakamali dun sa appreciation of evidence. To further contextualize this, attorney, ang pinanggagalingan nito ay yung nauna pong yung recent decision ng pre-trial chamber na hindi payagan yung hiling ng Pangulo na ma-release siya temporarily sa isang undisclosed country. Tama po? Yes, at doon sa decision na yun, Confident ang mga visit, mga kababayan, na talagang mabubulok na daw si Tatay Digong. Mabubulok na daw talaga, mga kababayan, doon sa ICC. At hindi na, malaki daw ang chance sa mga kababayan na hindi na daw talaga makakauwi. Hanggang mamatay daw, mga kababayan. Sabi nitong tikbalang ba tong visit na to? talagang tinalakay yung three risk factors. Kaya kung ibabalik pa rin natin ulit para maalala ng marami, una, ang sabi tungkol doon sa babalik ba yan? Kasi parang will this person return and submit himself voluntarily? Ang linyahan, kidnapping. Lord, Kidnapping victim na nakalaya saglit tapos bumalik pa dun sa nangidnap. So yung ayan, mga kababayan, ang kanilang mga rason. Hindi na mga kababayan, hindi na nakabase sa kalagayan ni Tatay Digong. Tapos sinatawag nila na human rights sila. Mga human rights o di mga kababayan, Diyos ko Lord. Mga pagmumukha niyan. Itsura pa nga lang, mga kababayan, hindi na mga human. Visit. sabi at ginagawa ng kanyang pamilya, nag-contribute doon sa desisyon na, well, mukhang hindi. He will not return and submit himself voluntarily. Dahil ang nag-decide, mga kababayan, yung tatlong mga bulok, mga kababayan, na tatlong mga judges na babae na bias. Buti na lang, mga kababayan, mayroong appeals chamber. Doon sa appeals chamber, mga kababayan,
ibang set. Sana nga hindi sila bias lahat ha. O baka babangag silang lahat mga kababayan at kampi-kampihan na yan. Pangalawa, yung tungkol sa Sindikato mga biktima, dun sa proseso mismo. Mm. Kung simulat sa pool, yun nga, kini-question yung jurisdiction. Tapos dun sa mga biktima, Oy, ano pala? Anong pangalan ng salbabidang ito mga kababayan? Konti. Konti lang ang alam mga kababayan. Konti na lang, demonyo na. Happy birthday pala ha. November 1 mga kababayan kahapon. Happy birthday Konti. Kaarawan ng mga mga kababayan. Mga not like ours. nagkaroon na siya Mga ng kasaysayan labang history lupa. sa ganyan. 2019, inimbestigahan yung war on drugs ng Senado. Alam naman natin kung saan na kinauwian nung lead senator, yung committee chair na nag-imbestiga nun, si Laila de Lima matapos nun, Laila de Limaw. Pinakulong. Bakit hindi ka makukulong na 2013 mga kababayan naglalagi sa bilibid. Hindi nga yan inosente si de Lima mga kababayan until na technical lang yan eh. Hindi nga napatunayan na ang kanya pagiging inosente mga kababayan, na technical lang niya. things. And then, pangatlo, gagawa pa ba ng dagdag krimen? Siya mismo nagsabi na kapag siya ay naging mayor, noon pa naman ito, pero syempre, Puro itong mga ebidensya ng mga buang mato mga kababayan ay puro nang galing sa mga sinabi lang din mga kababayan ni Tatay Digong. ICC, kumbaga, nakikinig yan sa lahat ng sinasabi ng, hindi lang ni Duterte, pati ng kapamilya. Si Duterte sabi niya daw nung, palagi ko ito nung Senate hearing sa EJK, tinanong siya, ikaw ba ay, anong gagawin mo pag naging mayor ka ng Davao? Doblehin ko ang patayan. Mayroon ba? Kaya yun yung malalaki, matitibay na Ang mga NPA, ilan ang pinatay? Konti. basihan. May Kayo nga, ito nga dapat ang imbestigahan sa human rights mga kababayan. Dahil mayroon itong mga link mga kababayan doon sa mga alam nyo na. Nag-aasik ng lagi mga kababayan. Imbestigahan to mga demonyong ito. Umanda kayo pa si Sara na. pati na Umanda kayo yung nguso mo. Talagang mananagot yung nguso mo. ito yung ICC sabi. Tinanong kasi sila, sabi ng defense, pwede kayang humanitarian grounds. At that point, hindi kumbinsido yung judges na may basihan para palayain What do you siya. expect ang mga judges na mga bias mga kababayan? Parang ang daming plead nitong kampo ni dating Pangulong Duterte para talaga nga makalaya or makaalis dyan Natural! Bawal ba? kita niya sa dahig. Pero para po sa benefit lamang ng mga taga-subaybay natin. Kasi ang ginamit dito, conditional liberty. So iba pa ba ito doon sa hinihiling ng kampo ng mga Duterte na interim release? Pwede niyo po bang i-explain yung pagkakaiba na itong dalawang term? Pareho na rin po yan. Sa ICC lang, ang technical term nila ay interim release. Pero kung sa atin, may pagkakaintindi tayo na ito ba yung hospital arrest? Ito ba yung house arrest? Posible. Ang interim release para sa kanila ay generic term at depende yung kondisyon kung anong ibibigay. Una, kung anong hihilingin at kung anong ibibigay. Kumbaga case to case. Kapag Face to face sa mukha mo. ang hiningi ng defense ay, pwede bang palayain yung pansamantala para dalhin sa ospital? Di ang itsura nun, hospital arrest. Pwede bang palayaan at sa bahay na lang ditine, parang nangyari dati sa isang dating presidente, sa rest house, di ba? Sa rest house niya pinatigil. Pwedeng, kung i-grant yun, pwedeng matawag natin parang house arrest. Kaya itong mga terms na conditional, temporary liberty, temporary release, ay parang pareho na rin ibig sabihin kasi yun naman ang punto ng interim o pansamantala habang hindi pa talaga, kumbaga pinal. Yun yung diferensya po pala ng interim at saka kumbaga parang final release. Pag interim, pansamantala. Habang hindi pa natatapos yung mga kaganapan, ang tawag interim. Ang iyong ngayon, yung pamamayagpag nyo ngayon, interim lang din. Pwedeng interim release, interim decision, interim Ito mga kababayan, imbestigahan talaga ito hanggang makulong ito mga kababayan. relief sa pagitan ng ngayon na pinag-uusapan Tapos sasabihin nyo, ginigipit na naman kami. Ay naku Lord. hanggang matapos ang kaso. Pag tapos na ang kaso, yun na talaga yung final, absolute release. Pero ito, kung conditional... Alam nyo mga kababayan, kahit pa si Tatay Digong kapag matuloy yan, kahit pa absuelto si Tatay Digong mga kababayan na ma-found out na innocent,
ang kaso, aabot yan ng dekada mga kababayan. Wala na rin mga kababayan. Matandang-matanda na si Tatay Digong mga kababayan yan. Kondisyon, kung temporary, di pansamantala. So attorney, dahil nga po itong ICC judges ay dinecline na itong request ng kampo ni dating Pangulong Duterte, once and for all, meron pa po ba chance na makaalis ng dahig ang dating Pangulo, makabalik dito sa Pilipinas, or kahit makulong sa ibang parte ng mundo? Una muna, technical. In terms of the decision, ang nagpasya na judges ay yung pre-trial chamber. At ngayon nga, kaya merong victims response to the appeal brief, nag-apela sila sa appeals chamber. So parang Supreme Court. So kung chance at chance, may chance pa. O, di ba? Kasi may Ikaw, wala ka ng chance sa animal ka. Diretso ka sa impyerno. isa pang set ng judges na titingin dun sa desisyon. Pero sa bahagi ng biktima, naku, yung tono Tono. ng pretrial chamber, dun Palibasa mga kababayan, kakampi. Simulat sa pool pa lang, yung sa buhatan nila mga kababayan, yung palihim nila na pagpunta na dito. Wala na, luto na mga kababayan, luto na. hinuha mo na kung anong tunguhin ng ICC. Una, malamang sa malamang, hindi na po yan makakabalik ng Pilipinas. No, hindi na daw Very makakabalik. conscious yung ICC na sa Pilipinas nangyari Talagang- yung mga krimen. Bakit mo ibabalik Talagang ang na isang mga kababayan, tao niluto na di nila. umano pumatay ng mga tao No, di sa umano. isang bansa Di umano kung nga. saan may kapangyarihan at may kakayahan na gawin pa yun. Lalong-lalo na kung hindi po siya papayagan na bumalik ng Davao. Kasi pinunto doon na meron ng kinilalang biktima. Kasi nagkaroon ng application din for victims participation. Mukhang merong mga taga Davao na nag-submit ng application at sinabing, ako, kilalanin niyo akong biktima. At sila ang tinutukoy ng ICC na biktima na pwedeng masangkalan kung sakaling bumalik siya sa Davao. So medyo X na yon. Sa Pilipinas naman, ang nagiging factor, napakakapangyarihan niya. Kaya, kumbaga kahit saan sa Pilipinas dalhin siya, nandyan ang Vice President, nandyan ang Congressman Pulong. Kaya tingin ko po Walang nagtatanong sa iyo. malabo na. Sa minimum, posibleng i-consider na dalhin po siya sa ibang bansa at sinasabi Malabo na daw makauwi mga kababayan. may tumanggap na. Ang problema, alam nyo dun sa decision, parang hindi ganun kalinaw na tinatanggap na siya. Visit ka. Kapan nga ako na basahin na, laging redacted of course. Pwedeng tanggalan ito ng mga kababayan sungay. Tapos ipaayos na rin ang ngipin. Pero may At saka yung labi. dalawa at least na bansa na tinanong. Umamin na, hindi na rin na ito na natanggal or na-redact. Yung Netherlands, tinanong ng defense Una kasi makikiraan ka dyan. Paglabas mo ng kulungan, makikiraan ka, dyan ka magagaling na airport kung lilipad ka sa ibang bansa. Tinanong nila yung Netherlands kung sakali, of course, pwede bang makiraan. Para lang Pero kung sakali ba na naun siya o can he stay there for a short time or forever? Or kumbaga, for the period of the interim release. And Baka hindi na redacted yung sagot. So, Netherlands and a third country have already commented. Pero hindi namin maaninag ano ba ang sinabi. Pero attorney, kung sakali nga po na since nabanggit nga yung bansang Netherlands, ano yung magiging pagkakaiba kung diyan siya nakapiit sa mismong dahig yes. sa custody ng ICC at doon sa Netherlands, sa ibang piitan sa Netherlands? Hindi kasi sa piitan Again, pwedeng hindi, kaya medyo careful sila kasi ang palagay ko ang hinihiling nila ay it's a mix of hospital and parang basta institutional arrest and house arrest. It could be a mix of that. Kumbaga, Mix. ang request ng defense posible ay pwede ba siyang manirahan temporarily sa bahay ng kaibigan pero payagan niyo siyang pumunta sa ospital panaka-naka. Parang gano'n. Kaya Naka. pwede niyo bang i-allow siya na manatili sa isang city sa Netherlands, kunyari sa Amsterdam. Kumbaga, pwede siyang pumunta sa kahit saan man sa Amsterdam. Ito yung mga usual niyang pupuntahan. Pwedeng ganun kasi yung itsura ng release. At nag-iingat dun yung ICC. Kapag ganun ang itsura ng release, may chance na hindi masunod yung, kumbaga, conditions ng ICC. For example, Shut up! Ay, visit na yan mga kababayan, nakaka-high blood. Anong masasabi nito mga kababayan? Post your comments below.